hindi nakakakilala sa akin, ako si Teacher Aliyah. At natuto tayo tungkol sa baluti ng Diyos. Narinig mo na ba ito? Kung gusto mong matuto, pwede mong panoorin ang nakaraang klase. Sinisigurado ko na masisiyahan ka dito. At ang ating CBC online class sa inyong tahanan ngayon ay huwag mahulog sa mga patibong. Sino ang nahulog na sa patibong at nahuli? Sino ang nakaramdam na ng matinding takot? Ano ang dapat nating gawin upang maiwasan na mahulog kapag naglalakad sa daan? Mga bata, dumating na tayo sa huling aralin tungkol sa pagiging isang mabuting sundalo sa labanang ito na ating ginagalawan, na nakasuot ng baluti ng Diyos. Madami tayong natutunan tungkol sa bawat bahagi ng baluti ng Diyos. At bilang pagtatapos, ay pag-uusapan natin ang pagiging alerto tulad ng sundalo upang hindi mahulog sa mga patibong. Halimbawa, hiniling sa iyo ng nanay mo na huwag kang lumabas ng bahay nang hindi ka naka-jacket. At tumingin ka sa labas at ang init talaga. Kanino na nangyari ito? Meron kang dalawang pagpipilian. Sumuway at isipin. Siyempre, hindi ko kailangan ng jacket. Napakainit ngayon. O maaari mong piliing sumunod at isipin. Mas mabuting dalhin ko ito dahil baka lumamig at baka lagnatin ako. Oo, ikaw ang bahalang pumili kung hahayaan mo na malagay ang iyong sarili na lamigin at magkasakit at naabutan ka ng pagbabago ng panahon. O sumunod at maging handa sa oras na kailanganin mo ang jacket. Tignan kung ano ang babala sa atin sa salita ng Diyos sa talatang ito. Kaya maging handa kayong lagi, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras na pagdating ng inyong Panginoon. Kapag ang isang sundalo ay humarap sa labanan, nais niyang manalo, kaya't nananatili siyang handa sa bawat galaw at patibong ng kalabang hukbo. Patuloy siyang nagbabantay at huminto kahit pa sa pagtulog at pagpapahinga para hindi mabigla sa pagdating nito. Kung siya ay distracted sa anumang bagay, siya ay malalagay sa panganib na saktan ng kaaway. Ang karamihan ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay at ang mga kagustuhan nila. At doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataon na manalo sa isang laban. Nakaranas ka na ba ng surpresang hindi maganda? May nangyari na ba sa iyong buhay na hindi mo inaasahang mangyayari? Kaya kung paanong isang sundalo ay namumuhay sa isang sakripisyo upang hindi masurpresa ng kalaban, kailangan din nating piliin na isuot ang baluti ng Diyos araw-araw. Dahil hindi ito kusang nakasuot sa atin. Hindi niya tayo pinipilit sa anumang bagay. Hinahayaan niya lang tayo. Tayo ang magpapasya araw-araw sa pamamagitan ng ating mga pagpili. Piliin na isuot ang baluti o hindi. At paano gawin ito? May nakakaalam ba? Sa pamamagitan ng araw-araw nating pamumuhay. Laban sa pagitan ng paggawa ng ating sariling kagustuhan at kalooban ng Diyos. Pinipili nating unahin ng Diyos at manatiling nakabantay. At binibigyang pansin ang lahat ng ipinipresenta sa ating sarili na tila ba'y maganda. Halimbawa, sa paaralan ay may nagpapakita sa iyo ng isang bagay na pasikreto at sasabihin sa iyo na hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Ang bata na nagbabantay ay agad na mag-iisip na, kung hindi ko pwedeng sabihin ito kahit kanino, ay dahil maaaring ang bagay na ito ay mali at hindi magbibigay lugod sa Diyos. Kaya siya ay hihiwalay sa kaibigan na ito kahit na mawala pa ang kanilang pagkakaibigan. Kaya naman mahalagang matuto kang magbantay. Ibig sabihin maging alerto sa lahat ng nakikita mo, lahat ng maririnig mo, sa kung sinong gusto mong kasama, kung saan mo gusto pumunta, sa lahat ng oras at lahat ng sitwasyon at mga lugar.
Mag-ingat na hindi malagay sa panganib na hindi nagbibigay lugod sa Diyos at mahuli ng masama. At sa oras na maisip mo na ikaw pala ay nahulog na sa mga patibong nito. May sikreto ang sundalo ng hukbo ng Diyos. Sinong gustong malaman ito? Ang kanyang sikreto ay ang pagkakaroon ng banal na espiritu sa loob niya at gagabay sa lahat ng kanyang mga pagpili. Siya lamang ang makakatulong sa atin na matalo ang lahat ng pandaraya ng ating puso. Siya lamang ang makakatulong sa atin na malampasan ang lahat ng patibong ng kasamaan. Sa ganitong paraan lamang tayo mananatili sa hukbo ng buhay na Diyos. At hindi mapipigla sa araw na ang Panginoong Yesus ay bumalik at kunin tayo. Paano kung manalangin tayo at hingiin ang tulong ng banal na Espiritu? Ipikit ang iyong mata at ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, pumapasok kami ngayon sa banal at dakilang mong presensya. Panginoon, maraming salamat sa direksyon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Ama, hinihiling namin sa iyo na ibigay mo sa amin araw-araw ang lakas para gawin ang kalooban mo upang hindi kami mahulog sa patibong ng masama. My God, hinihiling din namin sa iyo na ibigay mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang magbigay gabay at maging matagumpay kami sa labanan araw-araw. My God, isinusuko namin ang lahat ng meron kami sa iyong kamay, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, bago matapos ang ating klase, nais ko magbigay ng isang hamon. Kailangan mo maging matapang para tanggapin. Handa ka na ba? Ang hamon ay kumuha ng isang papel at gumuhit o magsulat kung saan hindi ka naging maingat at nahulog sa masasamang patibong. Pagkatapos, bago matulog, hihilingin mo sa banal na Espiritu na tulungan ka na magbantay at magtagumpay. Payag ka ba? Ngayon ay tapos ng ating klase. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Magkita muli tayo sa susunod na CBC Online class sa inyong tahanan. Paalam!